Muli po tayong nagsasahimpapawid sa ating ikatlong episode dito sa DRP TV. Tayo ay mapapanood mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon tuwing Sabado sa programa natin na Agri sa Bagong Pilipinas. Tulad po na nabanggit natin nung nakaraang 2 episodes na nagkaroon tayo ng mga panauhin, mga government officials mula sa Cooperative Development Authority at sa Department of Agriculture at isang inventor na kapanayam din natin nung nagdaang 2 episodes. Ngayon po ay nasa ikatlong episode na tayo at tayo nagpapasalamat sa mga nag-share, nag-reviews at sumusuporta sa ating programa. Ito ang ating programa, isang public service program na ating pinuksan dito sa DRP TV upang makatulong tayo, makabahagi ng mga impormasyon na makakatulong sa kaisipan ng sambayanan. Lalo na at nilalabanan natin ang fake news dito sa ating bansa. Muli po, isang magandang hapon sa inyo lahat. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Gary De La Paz. Ngayon dumako po tayo sa ating unang ibabalita. Nais po nating ibahagi sa ating programa ang importanteng ulat mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas para maintindihan natin ano ba ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon sa ating bansa sa loob ng 2 taon, yung mga para sa ekonomiya, infrastruktura, agrikultura at marami pang iba. Pakinggan po natin ang ulat sa bansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa aking mahal na mga kababayan, nais kong ibahagi ang ibang magagandang balita. In the second quarter of the year, our economy grew by 6.3% compared to the previous year, one of the highest in ASEAN. This is due to the increase in investments and construction under the Build Better More program. Bagamat maganda ang datos na ito, wala itong kabuluhan kung hindi maramdaman ng ating mga kababayan. Kaya't patuloy ang ating pagbibigay ng sapat at kalidad na trabaho. This June, the unemployment rate dropped to 3.1%, one of the lowest on record for the last 2 decades. Over 50.3 million Filipinos are now employed, with 63.8% of them in the formal sector. Lalong dumadami ang mga kababayan nating may disente at formal na hanap buhay at naging bahagi ng middle class. Ang lahat na ito ay patungo sa layunin nating iangat mula sa kahirapan ang bawat Pilipino at abot kamay na natin ito. The poverty rate also dropped to 15.5%, which means we have lifted 2.5 million Filipinos out of poverty, and only 10.9% of Filipino families remain poor. Our goal is to further reduce this rate to 9% by 2028 and improve the lives of 8 million Filipinos. Inuulit ko, baliwala lahat ng ating ginagawa kung walang pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. So I assure you, this government will continue to invest in job-generating infrastructure, social protection programs, health, and education for all Filipinos. We will not rest on our laurels, but use them to propel us forward into social and economic transformation. Ayan po, ibinahagi namin sa inyo ang ulat sa bayan ni Pangulong Bongbong Marcos. At nagpapasalamat po tayo sa yan po yung nanggaling sa official page ng Pangulo ng Pilipinas, ang Bongbong Marcos sa Facebook, no? Maraming salamat at ganoon din sa sa Presidential Communication Office. At tayo kinuha natin yan doon para ating ibahagi sa ating programa. Batay po sa sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang ulat sa bayan, binahagi niya ang mga ginagawa ng kasalukuyang pamahalaan upang maiahon sa kahirapan ng ating bansa sa iba't ibang aspeto ng paglilingkod sa bayan. At yan din po yung dahilan, mamaya po ipapakita namin sa inyo. Bakit nga ba tumaas, lumakas, lumawak ang suporta ng Marcos administration base ito sa inilabas na survey kamakailan ng Okta Research.
Si Pangulong Marcos po ay nakakuha ng mataas na performance rating nitong nakaraang quarter. Yan ang mga dahilan kung ayan po, kung mapapansin ninyo, no, yung sa Okta Research na inilabas ng nakaraan, tumaas. Doon yung unang quarter ho kasi ng kanilang sinagawang survey, nung tinanong yung mga Pilipino, unang survey po yan, nasa 31% o 30% lamang ang suporta ng mga Pilipino sa Marcos administration matapos ang ikalawang quarter. Ito ho, mula sa 30 naging 36% ang suporta ng mas maraming Pilipino sa Marcos administration. Ang mga dahilan po yan, mga dahilan yan kung bakit ito ay nagkaroon ng significant increase sa kanyang yung suporta sa administrasyon ay dahil po sa nakikita ng taong bayan, yung kanyang ginagawa, yung kanyang pagsisikap para ang ating bansa ay maiahon sa maraming problema. Tandaan po ninyo, 2 taon pa lang o wala pa, dahil nag-assume po ang ating Pangulo June 30, 2022 at nung June 30, 2023 ay 1 taon at itong nakaraang June 30 ay pangalawang taon pa lamang ng ating Pangulo. Pero ang ating Pangulo ay hindi tumitigil. Naghahanap ng solusyon para maibangon ang bawat sektor, lalo na ang ating agrikultura, ang ating peace and order, ang ating foreign policy na nakikita naman po natin. Kaya sama-sama tayong tumulong sa ating pamahalaan upang maabot natin ang ating mga pangarap sa pag-unlad. Maya-maya ho ay ibabalita ko rin ho sa inyo. Bakit ba naman bumaba naman ang performance rating ni Vice President Sara Duterte? Ito ho ay ulat ho ito, no? May survey po na lumabas. Mula dun sa first quarter, 19% ang ibinaba from 63%. Ang performance rating ni Vice President Sara Duterte ay bumagsak ng 19% from 63. Yan, kung makikita ho ninyo, survey po yan, initathala yan ng People's Tonight. Kung makikita nyo sa Metro Manila, sa Balance Luzon, sa Visayas at kahit sa Mindanao, significant yung pagbaba ng performance rating o satisfaction rating ni Vice President Duterte. Siguro dahil sa mga issues na kanyang kinaharap, no? Makikita nyo sa Metro Manila from 49% during the last survey, first quarter, at ito bumagsak ng 32%. Significant po yan, napakalaki. Sa kabuuan ng national results ng survey, from 63% to 44%. Kaya siguro, ang ating masasabi, sana si Vice President Sara, tumulong na lang muna sa gobyerno. Malayo pa naman ho ang 2028. May mga binabanggit kayo na issue noong nakaraang araw sa inyong statement. Ang problema, yung mga binabanggit nyo, mukhang babalik sa inyo yan. Tulad ng sinasabi yung kawalan ng master plan sa flood control. 6 years po naging presidente yung tatay nyo. Sana may naumpisahan at may itinutuloy sana ngayon. Pero sabi nga ni Presidente Marcos, yung mga sisihan, yung mga turuan, hindi na dapat ginagawa yan. Ang dapat magsama-sama tayo, magtulong-tulong para maiahon ang ating bansa. Ngayon po ay may makakapanayam tayo sa ilang saglit lang, no? At tayo ay makikipag-ugnayan sa isang kaibigan. Dating ito ay tanyag na na singer, jukebox queen ng kanyang panahon hanggang ngayon, yung kanyang mga kanyang mga kinanta, mga likha, talaga namang pumatok yun hanggang ngayon. Sa YouTube, pinapakinggan yun. Siya ho ay naging Vice Governor ng ilang terms sa Camarines Sur. At ngayon po ay bagong talaga na isa sa direktor ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Nung isang araw, tayo ho ay bumisita sa kanya.
At ngayon, makakapanayam po natin siya, makikipag-ugnayan po tayo sa kanya upang makapanayam natin siya sa mga iniisip o mga gagawin ng kanyang opisina, lalo na ng kabuuan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Habang inaantabayanan po natin siya, yun nga po, no, alam nyo, ang isa sa pinakapaborito kong awitin niya, yung yung isang linggong pag-ibig, yung Lunes, hanggang Sabado yata yun At saka yung We Are One, napakagandang musika yan na hanggang ngayon talaga namang sinusubaybayan, hindi lamang ng mga ng mga kaedad namin, kundi kahit yung mga kabataan talagang napakaganda ng kanyang awitin. Habang tayo po'y nakikipag-ugnayan sa kanya para ating makapanayam ang bagong direktor ng Philippine Charity Sweepstakes Office, isang ahensya na nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas, ang ating kaibigan na si Director Imelda Papin. Ito na. Hello. Ay, magandang hapon po. Yung ating kaibigan, certified original BBM loyalist, si Director Imelda Papin ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Good afternoon. Hello, Madam Imelda, magandang hapon po sa inyo. At ako ay nagpapasalamat at kayo makakapanayam namin. Pero bago ho yun, nais ko sanang ipaabot ang aming pagbati sa inyo bilang bagong talagang direktor ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Maraming salamat sa inyo po lahat naman nakikinig ko ngayon dito sa DRP TV. Dito po sa Bagong Pilipinas, hosted by Gary Del Paz. Magandang hapon po. At narito ako ngayon kahit papaano. Ako po ay nagkakaroon ng pagkataon kahit paano magkaroon tayo ng kunting usapan tungkol sa business. So, maraming salamat. Congratulations sa iyo, Gary. Maraming salamat din sa iyong pagbigay sa akin ng ganun para tayo ay makapag-usap din hapon to. Madam Papin, ako po ay nagpapasalamat at napakundakan nyo kami sa araw na ito. Kayo po yung aming pangatlong guest. Dahil kadidibo pa lang po natin noong July 27 yung ating programa, batang-bata pa po siya. At alam ko na marami kayong iniisip na mga programa bukod sa kasalukuyang ginagawa na ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Alam ko na meron kayong iniisip na mga programa kung paano natin maibibigay, maihahatid sa hindi lamang sa mga vulnerable sectors ng ating lipunan, kundi lalo na sana kung meron tayong magagawang programa between the Philippine Charity Sweepstakes Office through your office, kung paano tayo makakapaghatid ng tulong sa ating mga mahihirap na mga magsasaka at mga ngisda through a sort of program, medical assistance. Ito ho ba'y posible? Gawin ko lang pong alam sa ating mga listeners ngayon, Gary, na yung ating malato dito po sa SSO or Philippine Charity Sweepstakes, ito po ay nagbibigay po ng tulong sa mga na-hospital, medical assistance po. At gumagawa rin po kami ng mga medical visions, mga dental visions, at yung mga we're more focused doon sa mga may sakit. At ang sabi ng ating presidente ay tulungan natin, yakapin natin at kailangan yung mga talagang nasa hospital bigyan ng pansin at bigyan ng tulong at pagmamahal. So yan po ang ginagawa po natin dyan magmula po sa ating chairman na si Judge Felix Reyes, ang ating General Manager si Mel Roles at dalawa po na directors sa Marca at si Jennifer Prada. So plus me, kami po ay nagkakaisa para talagang umikot at magbigay ng tulong sa mga kababayan. Ang gusto ko lang ipaalam din sa inyong lahat po, kung meron po kayong mga na-encounter or na-experience sa mga na-hospital na mga miyembro ng pamilya ninyo, ay
pwede po kayong pumasok or pumunta sa online website or email ng PCSO at ilagay nyo lang mga instructions po doon kung paano po ilalagay at papadala yung inyong mga billing. Ano po, ang mga requirements dyan, Gary, either sa online o pupunta po kayo sa mga branches po ng PCSO all over the country or dito po sa national office ay dalawa lamang po requirements po, no? Medical abstract at sa yung billing. So, original copies po ang kailangan may isipin po sa opisina. Po sa online. Wala na pong barangay certificate with identity. Inalis na po natin yun. At letter of request lang, request na humingi kayo ng tulong at yung contact number. Yun lang po, simple. Gary, napakasimple lang para mas mabilis po ang tulong ng business. Madam Imelda, tanong ko lang po sana. Yun hong kasi ito yung continuous na ginagawa ng ating ng ating PCSO sa pagtulong sa ating mga mahihirap na kababayan. Paano ho yung kayo ho ba ay nagbibigay pa rin ng mga ng mga ambulance sa mga local government units, lalo na yung mga talagang mahihirap na mga munisipyo? Opo, meron na po mga nag-schedule dyan, pero meron po mga requirements dyan na dapat isubmit po sa PCSO na po. At yan po ay dapat galing sa mga LGUs, no? Mga mayors ang mag-recommend o hihingi po. Halimbawa, kung kasi marami mga barangays po talagang malalayo sa munisipyo or sa city, kailangan po talaga mayroong mga ambulance doon sa malalayong lugar. At at this point time po, ang alam ko, because I'm just nearly 2.5 months po sa CSO, ay yung pagkakaano po, idaan muna po sa municipality na po, sa isang mayor, sa isang mayor alam. So, we already have municipalities over the Philippines na release po ng ambulance pretty soon, hopefully next month before the 90th anniversary of PCSO on October 30. Ay, malapit. So, malapit pala, Madam. Malapit na. Oo. For that, we'll be having a lot of activities. We'll be going sa mga aside from ambulances na distribute. Bibisita po kami ng mga nasa mga jail, mga gano'n. We'll be distributing mga hygiene kits, something like that. A lot more. Marami pang gagawin. And then, so yung akin dito, let's go back to ambulance. Basta, ang requirement pa po dito, kung di po kayo bibigyan within 5 years, talaga makakakuha kayo. Yung kung kapila na po kayo, kung baga nag-request na kayo. Pero kung kayo na-release na po ng ambulance, ng within 5 years, mag-aantay mo na po kayo ang matapos yung 5 years. Yan po ang alam po na approve po ng board na kung paano mag-acquire ng ambulance ang isang LGU. So, Ma'am Papin, yun ho bang barangay, pwede rin mag-request sa PCSO o to the level lang ng city and municipal po yung kasali dyan? Again. Yung halimbawa po, may barangay o sangguniang barangay, sila ho ba pwede rin mag-request ng ambulance sa PCSO or municipal level lang? Pwede silang gumawa ng resolution sa kanilang barangay at saka ipagdaan po nila sa mayor kasi yun i-release po talaga sa mayor. Okay. So hindi po, Madam, hindi po siya diretso from barangay pupunta sa LGU, sa munisipyo muna po o sa city? Opo.
praying hard, no, na dapat mga barangays ay bigyan po ng ambulances. Allocation. Oo, kasi kulang naman po ang ng business so para sa during lahat ng mga barangays. You're talking of 142,000 barangays, am I correct? If I'm wrong, ha? So, buong bansa yun. So, hindi kakayanin po ng PCSO dahil siyempre po, nag-rely lang po, generate lang po yung aming funds na nakukuha para maitulong po sa inyong lahat pamamagitan po ng pagtaya. Yung tayaan po natin from 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, ang tapat po na ikawangwa. So, doon mo nang gagaling. Kaya I'm encouraging everybody na tumayan. Dahil para matulungan po natin ang ating pamilya, hindi sa magkasakit tayo tuloy kayo ng hospice. So, nakakaganda po niya, nakapag-tribute din kayo kahit paano. Kasi we help thousands of pesos diba? Plus tutulungan po yung sa akin. Another yung institution na may yung charity program po pala sa akin. Yun po yung medical assistance po. Kasama rin po ang business dyan. Yan po ay na-fund po din namin. Kasama DSWD, DOH, PhilHealth. Masama po kami dyan na nagtulungan na mai-akanti po ang masakit. Kaya, alam niyo yun po, Gary, kung nakakatulong na rin pala sa akin mga pasyente, ibig sabihin, dyan na rin ang PSO kasi may pera po tayo dyan na tinutulong. Kaya, mataas yung fund pwede rin kayo makahingi ng extra kung pang pera kami magkakait na para ibigay po sa inyo yan. Madam Papin, mukhang nasa labas po kayo ng Metro Manila ngayon. Opo, nasa Pampanga po kami ngayon at marami kami makausap din dito at may mga humihingi ng tulong kaya nagawa namin ang paraan na maayos lahat ito. Mabigyan din namin ng attention at saka I'll be also meeting ng mga indigenous people this afternoon. Kaya after ng program natin, ay makikita po sila mga grupo po dito ng mga IPs. Kaya yan pong ginagawa natin. Pag although yung program natin na isang linggong servisyo ay diretso po na yun. Meron na po yung titest run po tayo ng Sabado-Linggo. Na ibig sabihin yan ay kahit Sabado-Linggo pwede pong release ng GN or Philippines. Ganda po ng programa niyo, Madam Director Papin, mula doon sa isang linggong pag-ibig ay naging isang linggong serbisyo. Madam, bago po namin kayo bitawan, hello? Hello. Hello. Ay, madam, medyo nagkaroon ko na naputol tayo ng konti. Pasensya na. So anyway, salamat. Sana nandito ko na ng kahit pa paano informasyon ng ating mga nagtitig sa ngayon. So in case na meron po silang malaman tungkol sa PSO. Madam Papin, narito lang po ako. Madam Director Imelda Papin, bago po namin kayo bitawan, ako po ito ay lagi namin itinatanong sa aming panauhin, every time na maghihiwalay po o bago matapos yung programa, kasi ang programa ho natin, ang pangalan, Agree sa Bagong Pilipinas, tatanayin ko na lang uhuli kayo at ang PCSO po ba ay agree sa Bagong Pilipinas? Ayaw po. Siyempre, sabi na ng ating President after my years po ang nag-off sa akin, talagang panahon na para talagang ibaba ang ulong sa mga kapapayan ng mga nangailangan pagdating sa medical assistance. Kaya ito po ay parte na po ng Bagong Pilipinas and agree na talagang Bagong Pilipinas tayong lahat po ay magkakaroon ng magandang direksyon sa ating bansa as long as we're all united. Kumbaga, since
tayo po lahat ay Filipino, wala naman po ibang magtutunan kundi tayo rin po mga Filipino. So, ilagay po natin na kaisipan natin, sa puso natin, na walang ibang tutulong sa atin, tayo rin. Nandiyan po ang ating Presidente, President Ferdinand Marcos Jr., supportahan po natin sa administration, and alam naman natin na ang puso niya ay para sa bansang Pilipinas at sa mga Filipinos. He's doing his job well for all of us, yung sinumpa niya, at puting tiyaga, diyan naman he start to have iron hand, no? Alam naman natin kung gaano kapait yan si Presidente, pero ngayon talaga nagiging matigas na yung kamaon niya. Kaya we praise him, we congratulate him. Sana diretso ang kanya na magandang leadership. At the end of the day, ang lahat ng Filipinos at ang mga Filipinos na hindi rin siya naintindihan at iba pa rin ang kaisipan. Napakaganda po ng mensahe ng ating bagong director ng PCSO, si Madam Imelda Papin, no? Yun po. Maganda yung napag-usapan namin ni Director Imelda Papin ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ngayon po kasi ay nasa nasa Pampanga. At ayun nga, tayo nagpapasalamat dahil kahit Sabado ay tayo ay binigyan ng pagkakataon ng ating kaibigan na bagong director ng PCSO na si Madam Imelda Papin. Ma'am, maraming salamat po at sana po ay hindi ito ang huli at makakausap uli namin kayo sa mga darating na pagkakataon. Congratulations po uli sa inyo, Madam Imelda Papin, ang bagong PCSO director na tiyak na makakatulong sa hindi lamang sa mga mahihirap na Pilipino kundi sa buong bansa, lalo na sa ating sektor ng agrikultura, mga magsasaka, mga mangingisda at kooperatiba. Maraming po salamat. Maraming salamat at sa mga kababayan natin na mga magsasaka, wag po kayong mawala ng pag-asa at naroon po ang puso ng ating Presidente. Maraming salamat, Gary de la Paz. Nandyan din po si Mr. Rostom Gonzaga. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat mga taga-stasyon ninyo yan sa DRP TV, God bless all of you, and again, huwag tayong huminto sa pagdadasal para bigyan tayo ng tamang direksyon ng ating mahal na Panginoon. Magkaisa po tayong lahat at pagmahalan. God bless. Maraming po salamat, Madam Director Imelda Papin ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Tayo po ay magbe-break muna saglit at meron po tayong kasunod na makakausap mula naman sa isang programa ng Department of Agriculture and Department of Agriculture. Ito naman po sa dako ng 4B. Maya-maya po, tayo po muna ay magkakaroon ng mixing station ID.
magandang hapon po muli. Tayo po ay nagbabalik matapos ang ating sa unang bahagi ng ating programa. Nakapanayam natin ang isa sa pinakabagong director appointed ni Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Charity Sweepstakes Office, si Madam Imelda Papin. Kanina ho doon sa screen, medyo nagkaroon ng clerical doon sa pagkakalagay ng kanyang pangalan. Kami po ay yung aming pong technical at ang studio po ay humihingi ng paumanhin sa ating kaibigan. Medyo nagkaroon ng clerical error doon sa pagkakasulat ng kanyang family name. Our apology to our friend and Director of Philippine Charity Sweepstakes Office, Director Imelda Papi. Napakaganda ho nung aming napag-usapan. Una, siya po ay bagong talaga pa lamang ng Pangulong Marcos, 2 buwan pa lang at kalahati. Noong June po yata siya nag-umpisa. At marami ho siyang iniisip na mga programa para makatulong sa mga mahihirap. At kanina nga ho ay binanggit ko din yung posibilidad na baka pwede na ma-extend natin yung pagbibigay ng medical assistance hindi lamang do sa mga vulnerable sectors, kundi yung ating mga magsasaka, mga mangingisda na kasama sa mga kooperatiba. Baka posible ito at tingin ko po ay ito ay pwedeng gawin dahil may pondo naman po ang Philippine Charity Sweepstakes Office, yung kanilang charity fund, at para mapangalagaan din po natin ang kalusugan ng ating mga magsasaka at ng mga mangingisda. Siyempre po, bukod sa ang Department of Agriculture ay talaga namang nagbibigay ng mga intervention, tulong sa kanila, baka mga assistance sa fuel, sa seeds, sa fertilizers, at iba pa, yung mga post-harvest facilities. Kaya nga sila kinoconsolidate ng ating kagawaran at may programa ho para dyan. Mamaya pag-uusapan ho natin. Yun hong pagbibigay naman o pagtutulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office under the Office of the President na pagbibigay naman ng medical assistance sa mga mahihirap na magsasaka, mangingisda na kabilang doon sa tinatawag nating micro. Ang ibig ho sabihin micro, yun ho yung talagang maliit. Yung mga malalaki na, kaya na naman nila yun. Ang iniisip po natin na mabigyan ng tulong ay yung mga magsasaka, mga mangingisda na kasama doon sa mga maliliit na agricultural o farmers cooperative sa ating bansa. Kaya maraming salamat po sa Philippine Charity Sweepstakes Office, sa ating kaibigan, ang dating Vice Governor ng Camarines Sur, ang tanyag na mga awit, Jukebox Queen, hanggang ngayon. Dahil yung kanya mga pinasikat na musika, kanta, ay talaga namang hanggang ngayon isinusundan natin. Si Director Imelda Papin. Maraming salamat po. At habang tayo po ay nakikipag-ugnayan sa isa pa nating makakausap, balikan natin yung ulat sa bayan ni Pangulong Marcos kanina na ating ibinalita kanina. Yun hong ating Pangulo talaga namang nagsusumikap. Napakarami ho nating problema natin sa agrikultura na napabayaan ng mahabang panahon. Ito ho ay unti-unting inaayos ng ating Pangulo. Kaya sana po, sa halip na tayo ay gumawa ng mga ingay politika, malayo pa hong eleksyon, bakit hindi na lang tayo tumulong? Huwag nating ubusin yung oras natin kung paano natin pababagsakin ng gobyerno. Mag-isip po tayo ng mga produktibong paraan o kung paano tayo makakatulong sa pag-unlad ng Pilipinas at ng bawat Pilipino. Habang maya-maya po ay makakapanayam natin na isa pang panauhin natin, phone patch mula sa Mimaropa, nais ko munang batiin ang bagong talagang Director 3 po ito. No? Dati po itong sa Mimaropa, Regional Executive Director, at ngayon ay nasa Central Office. At kahapon yata o nung isang araw, ay inilabas, kasama siya sa itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Director 3, si Engineer Maria Christine Inting. Congratulations sa Madam Director Inting. Marami po salamat sa inyong serbisyo at ipinapaabot din sa Pangulong Marcos ni Director Christine Inting ang kanyang pasasalamat sa pagtitiwala, sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong makapagsilbi sa muling makapagsilbi sa Department of Agriculture bilang Director 3. At yung atin mga kaibigan sa Office of the President, magandang umaga ho sa inyong, magandang hapon ho sa inyong lahat. Kaya ako nasabing umaga dahil para ho sa akin parating umaga. Kasi ang umaga pasibol ho yung yung araw kaya naman ang ating background ay sumisikat yung araw. Ang ibig kong sabihin, pag-asa sa bagong Pilipinas.
alam po ninyo, kaya sinasabi natin bagong Pilipinas, sabi nga ni Pangulong Marcos, dapat baguhin yung lahat no? Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, dapat isapuso ho natin ang bagong Pilipinas. Ang ibig ko sabihin, wala nang red tape. Ang ibig ko sabihin, bawal yung masungit. Dapat to, pag tayo nagtatrabaho, naglilingkod sa gobyerno, dapat lagi ho tayo nakangiti. Hindi pwedeng masungit. At bawal na ho yung red tape, bawal na ho yung ubod ng bagal magproseso ng anumang papeles sa gobyerno. Pag nalaman ni Pangulong Marcos yan, lagot kayo. Isapuso ninyo ang bagong Pilipinas. Gawing mabilis ang kilos sa bawat ahensya ng gobyerno sa paghahatid ng serbisyo sa taong bayan. At sana po, lahat ng nasa gobyerno, mga opisyal man, empleyado man, ordinaryong empleyado, lagi po kayong dapat madaling mahanap. Hindi po pwedeng para kayong makausap, hihingi pa ng appointment. Alam niyo naman, ang taong bayan na nagpapasweldo sa inyo sa gobyerno, kaya dapat lagi kayong accessible. So muli binabati natin si Director Engineer Christine Inting, ang bagong talagang Director 3 sa Department of Agriculture. At siyempre, habang hinihintay natin yung ating makakapanayam mula sa Mimaropa ng F2C2, si Mr. Rostom Gonzaga, nais ko rin hong batiin ang ating mga kaibigan dyan sa Department of Agriculture. Una, dyan sa opisina ni Secretary Laurel, si Undersecretary Attorney Alvin Balagbag. Magandang hapon po. At siyempre, ang USEC for Operations, si Engineer Roger Navarro, magandang hapon po sa kanyang Chief of Staff Attorney Armand Robalde. Ang ating kaibigan si USEC D. Bisabiliano, USEC Chris Morales, at ang Program Director ng F2C2 si Engineer Onyate, ang RTD Director, ang RTD for Operations ng Region 8, si Larry Sultan, at siyempre po yung ating kaibigan sa Cordillera, si Miss Beverly, ang FOS Division Chief. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nasa linya na ho yata natin yung isa pa nating makakapanayam ngayong hapon dito sa ating programa, matapos po natin makausap ang ating kaibigan si Director Imelda Papin. Ngayon makakausap po natin yung isa sa pinakamasipag na nakatalaga o report officer ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program F2C2 sa Region 4B, si Mr. Rostom Gonzaga. Magandang hapon sa iyo, Mr. Rostom Gonzaga. Montek na kitang magawang Rostom Padilla. Kasi parang kahawig mo siya nung siya ay hindi pa nagkakaganon. Ayan. So, thank you, Sir Gary, no? At una-una, maraming salamat po sa pag-invite po sa F2C2 Mimaropa sa inyong program po ngayong hapon. Unang-una po, Sir Gary, ay gusto ko pong syempre batiin po, no? At gusto ko pong salamatan din yung suporta na patuloy na binibigay ko ng aming Regional Executive Director, si Attorney Christopher Banyas. And of course po ay ang patuloy rin po, no, na suportang binibigay din sa atin ng ating mga kasamahan sa VA Mimaropa, sa pangunguna na rin po ng ating RTD for Operation, si Sir Vinier Dilig, at siya rin po, no, yung ating Regional F2C2 focal person. And of course, pagbati na rin po, no, sa aming naging director din po na ngayon ay Director 3 na po ulit, si Engineer Christine C. And syempre sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayong hapon na ito ay isang mapaghalang hapon po sa ating lahat. Rostom, maraming salamat sa pagpapaunlak na makapanayam ka namin. Kabak-tubak mo yung ating kaibigan, si Director Imelda Papin ng PCSO. Kanina may pinag-usapan. Una, pupuntahan ko muna yung mga programa ng F2C2 dyan sa Mimaropa. Ano ba yung, nasaan na ba tayo dyan sa Mimaropa? Ilang kooperatiba, association, farmers and fisher folks association ba ang ating nabigyan ng tulong
o gabay, paano ba nila mapatakbo ng tama yung kanilang mga grupo na may kinalaman sa pagpuproduce ng ating mga pagkain para siyempre para sa katatagan ng ating food security, ano. So ano ba yung mga programa mula nung nag-umpisa itong F2C2? Alam naman natin, yan ay iniluwal ng AO27, sinundan ng MC21. Tama ba ako doon, Rostom? Yes po, no, Sir Gary. Ito po ay naitalaga ho sa bisa ng Administrative Order number 27, series of 2020 ho, no, na nilagdaan last August 2020. At sinundan siya ng MC21 na kung hindi ako nagkakamali, Rostom, tama ba? Yes po. At sa bisa rin po ng MC21 po, no, ay nabigyan din po tayo ng supplemental guidelines para po dito sa implementation. Sa ngayon dyan sa buong region ng Mimaropa, mula nung ito ay inumpisahan noong 2020, way back 4 years ago, sa kabuuan ng mga na-cluster dito sa Region 4B, dun sa ilang probinsya ba yung sakop nito? Ilan na ba yung mga nakapagsagawa na ng mga development plan o na-implement na nila, nabigyan na ba sila ng intervention, hindi lamang ng DA, ng iba pang ahensya ng gobyerno? Yes po. Yes po, no, salamat Sir Gary. Para po sa mga tagapakinig natin ngayong hapon na ito, ang F2C2 po ay naglalayong suportahan at sulong mo ang clustering and consolidation sa ating mga banner programs bilang isang estratehiya at para na rin mapalago ang produksyon at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. So dito po sa Mimaropa, yung clustering kasi yung in-emphasize natin dito ay makamit natin yung economies of scales. Pangalawa, magkaroon tayo ng mas matibay na pagkikipag-ugnayan sa mga producers at syempre dun sa ating merkado. At napaka-importante rin na mapabuti natin ang pakikipagkasundo at kapangyarihan sa pamilihan o yung tinatawag nating bargaining power na kinakailangan ay magkaroon yung ating mga clusters. Siyempre, nilalayan din natin dito na magtatag ng maayos na access sa credit and financing. Kaya po yung mga clusters natin dito ay nililink natin sa mga programa ng ACTC. At kailangan din na dito sa F2C2 ay maitayat natin ang aktibong partisipasyon ng ating Big Brother, Small Brother partnership na maaaring maging ka-partner at maaaring magbigay ng suporta at investment dito sa ating mga kasamang clusters. So sa ngayon po, Sir Gary, sa Mimaropa ho, meron na ho tayong 137 clusters, no? At 27 po dito ay sa rice, 35 po sa corn, 52 clusters po ang kabilang sa high value development crops, at 22 clusters naman po ang sa livestock. Meron din pong 6 sa organic at meron din tayong 8 sa fisheries clusters po natin sa Mimaropa. So sa ngayon po, Sir Gary, ay majority na po, no? Almost 100% na rin po tayo sa tulong na rin po ng ating mga kasamahan sa banner program, sa LGUs, na matapos yung kanilang mga cluster development plan. At yung ating mga clusters na nakatapos or na-endorse na po natin sa banner program ay nililingkod natin dun sa mga possible interventions na kinakailangan po nila para mas ma-develop po nila ang kanilang mga clusters. So dito po sa Mimaropa, Sir Gary, no, binibigyan din po na rin natin dito yung market linkages dito sa ating mga clusters. At may mga clusters na po tayo dito na nakapag-deliver sa ating mga institutional buyers. May mga clusters na rin po tayo dito, no, na tuloy-tuloy din po yung pakikipag-ugnayan sa susunod po na pag-deliver nila, especially po ng ube, no, sa ating mga institutional buyers. Meron din tayong mga clusters na nagsusupply na rin po sa isang malaking institutional buyers ng white onion. At may mga clusters din po tayo na patuloy nating sinusuportahan upang mas mapatatag po natin yung
market demand po na hinahanap sa atin ng Brunei dahil alam naman po natin na ang Palawan ay kasama po sa BIMT, kaya pinapalakas po natin yung mga clusters natin dito na maaaring makuha na natin ang supply sa mga demand na hiningi sa atin ng bansang Brunei. May mga clusters din po tayo, no, Sir Gary, na na-link na natin sa tulong ho ng PRDP Scale Up sa pamamagitan ho ng suporta na kanilang may bibigay sa mga priority commodities po sa under ng Mimaropa. Doon sa mga binanggit ng mga na-clusterize na dyan sa Mimaropa, meron na ba tayo dyan na pwede natin maituring model, pwedeng gamitin, gayahin, kopyahin sa iba pang rehiyon dito sa ating bansa? Yes po, sir. Yes po, no. Actually, no, yung F2C2 po kasi sa Mimaropa, may mga pinilot na clusters po talaga tayo dito na masasabi namin na champion clusters po talaga. Champion clusters, tinitingnan po kasi natin yung buong segment ng value chain. Ibig sabihin ho ay from production up to marketing, halos na kumpleto na ho nila, no, yung segment ng ating value chain. At tinatawag na ho namin silang mga big brother clusters. So sila ho yung mga sabi natin na kayang-kaya na ho talagang makipagsabayan, even in international market po, Sir Gary, no. Pero may mga clusters din tayo na yun po yung kanilang mga sinusuportahan at tinatawag naman po natin sila mga small brother clusters. Kanina Rostom, no, kanina habang nag-uusap din namin niya, pinagkit ko kanina si Director Meldo Papi ng PCSO, may in passing na pag-usapan kami paano ba natin matutulungan yung ating mga magsasaka, mga mangingisda tungkol sa medical assistance galing naman sa PCSO. Ito'y ideya na aming pinag-usapan kanina kahit nung kami nagkita, nung nagkausap kami a few days ago. Tingin mo ba pwedeng tayo mag-wrap up ng isang usapan, agreement sa yung ating Department of Agriculture with PCSO? Kasi may pondo, may charity fund specific na pwedeng pinag-usapan namin kanina ni Madam Imelda Papi, ni Pasing, yung tungkol sa paano ba natin matutulungan yung ating mga farmers, yung ating mga mangingisda. Siyempre, kailangan pangalagaan natin sila, yung kanilang kalusugan. At mukhang ano ba sa tingin mo, pwede ba tayo magkaroon ng ugnayan sa Philippine Charity Sweepstakes Office para magkaroon ng medical assistance program para sa mga magsasaka, mangingisda na kabilang sa micro cooperatives? Kanina, bago tayo technical. Kanina, bago namin ikaw makapanayam, in passing nabanggit ko kay Director Imelda Papi yung possibility na magkaroon ng isang programa kung paano mabibigyan ng tulong medical assistance mula sa pondo ng PCSO, kasi meron kasing pondo sila, yung charity fund mula sa PCSO, of course, kung saan ito kinukuha para maitulong naman, no, makatulong sa mga mangingisda, magsasaka in terms of medical. Siyempre alam naman natin mahihirap yan, although ang Department of Agriculture nagpo-provide ng mga tulong, intervention sa fertilizer, sa seeds, sa inputs, etc. Pero siyempre yung medical needs ng ating mga farmers, ng mga mangingisda, lalo na yung mahihirap nakasama doon sa mga maliliit pang kooperatiba, mukhang magandang pag-usapan. Ano ba sa tingin mo bilang isang bahagi ka naman ng kagawaran ng agrikultura sa isang programa niyan at yun ay F2C2, ano ba sa tingin mo doon sa idea na magkaroon ng medical assistance program agreement ng PCSO at Department of Agriculture para bigyan ng medical assistance na tulong yung para mapangalagaan naman yung kalusugan ng ating mga mahihirap na mangingisda at magsasaka? Ayan, no, actually, Sir Gary, in my own opinion, actually maganda po yan. Unang-una, napaka-importante kasi talaga na tutukan din natin yung health concerns ng ating mga pagsasakat ng isda. At I think napakalaking tulong din yan kung sila ho ay maipapasama dun sa mga
medical assistance at tulong po, maaari ho nating makuha sa tulong ng PCSO. Dito po kasi sa F2C2, napaka-importante talaga ng collaboration, no, sa iba't ibang mga stakeholders. Kasi ako naniniwala naman na hindi rin talaga natin kakayanin lahat ng mga interventions at mga support na ibibigay natin sa farmers. Ito ho ay sama-samang pagtutulong ng iba't ibang mga ahensya dahil ho kinakailangan ho natin dito ng harmonization and collaboration na ang objective po ay matulungan natin ang ating mga magsasakat ng isda. Maraming salamat, Rostom. Marami tayong napag-usapan, marami akong natutunan din mula sa inyo kasi kayo matagal nang nandyan, no? At talaga kayong on the grounds at importante yung mga napag-usapan natin at higit na maintindihan ito ng mas marami pang mga Pilipino at tayo naman din ay napapanood din ng mga kasama natin dyan sa Office of the President. Ang ating napag-uusapan ay makakarating sigurado sa kanila. Rostom, bago ka namin bitawan, yung mga panauhin kasi namin dito, bago namin bitawan, tatanungin sana namin kayo, dyan ba sa F2C2, Department of Agriculture, Mimaropa, at ikaw mismo, agree ka ba sa bagong Pilipinas? Yes po, Sir Gary. Agree po kami sa bagong Pilipinas. Maraming salamat, Rostom Gonzaga, Report Officer, DA F2C2 Mimaropa. Hanggang sa susunod. Maraming salamat at congratulations sa mga ginagawa natin na pagtulong sa mga farmers, fisher folks na diyan sa Mimaropa through the program ng DA, ang Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program. Magandang hapon. Maraming salamat, Rostom Gonzaga. Hanggang sa susunod. Maraming salamat po. Yes. Thank you po, Sir Gary. Thank you. Yan po, no? Recap, ilang 7 minuto bago tayo magtapos sa ating ikatlong episode. Napakaganda ho ng ating naging usapan. Kausap natin unang-una yung ating kaibigan na matagal na, ang sikat na si Imelda Papin. Ngayon ay muling nagbabalik sa gobyerno bilang direktor ng Philippine Charity Sweepstakes Office under ng Office of the President. At syempre, kausap din natin yung isa sa pinakamasipag na report officer dyan sa Mimaropa ng Department of Agriculture F2C2, si Mr. Rostom Gonzaga. May mga napag-usapan po kami na ikinonect namin sa bawat isa. Yung napag-usapan namin ni Director Papin, yung paano ba natin mabibigyan, matutulungan, medical assistance yung mga farmers at mga magsasaka at mga mangingisda dahil mahihirap po yan eh. Siyempre, pangalagaan din natin yung kanilang kalusugan. Although, siyempre ang DA at iba pang ahensya ng gobyerno ay nagtutulong sa kanila sa mga inputs, sa mga yung mga post-harvest facilities, mga fertilizer, seeds, etc. at fuel assistance, fuel subsidy, at kung ano-ano pa na ibinibigay ng Department of Agriculture at ng mga ilang attached agencies nito. Pero siyempre, kailangan din natin naman na pangalagaan yung kanilang health, no? Yung ating mga magsasaka at mga mangingisda dahil para mabawasan din sila ng iniisip at naniniwala naman ako, yan din po yung gusto ng ating Pangulo, mapangalagaan yung ating mga magsasaka at mga mangingisda through the Philippine Charity Sweepstakes Office, and hopefully ma-develop po natin ang ideyang ito sa pamamagitan natin mga kaibigan doon sa Philippine Charity Sweepstakes Office, si Madam Imelda Papin, yung bagong chairman ngayon ng PCSO na naging judge dyan sa amin sa Marikina, si Judge Reyes, at syempre yung kanila masipag na General Manager si GM Mel Robles. Magandang hapon po. Sana ho ay mapag-usapan ito para matulungan yung ating mga magsasaka at mga mangingisda, mabigyan sila ng medical assistance, no, sa pamamagitan ng isang programa. Muli po, tulad nga ng sinabi ni Pangulong Marcos kanina sa kanyang ulat sa bansa, ulat sa bayan, ang atin hong Pangulo ay nagsusumikap. 2 taon siyang Pangulo ngayon at sinisikap niyang matapos, maayos yung mga problema natin. Una, sa agrikultura. Matagal ho itong napabayaan, dekada-dekada, 40 taon na napabayaan ang sektor ng agrikultura at 2 taon pa lang ho siyang presidente, inaayos niya po lahat. Yung problema natin sa baha, wala tayong master plan, kaya konting baha, konting ulan, baha. Yan ho ang inaayos ngayon at kaya nga ho ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang pagkakaroon ng isang national master plan
upang matugunan po natin ang mga suliranin natin sa pagbaha dito sa iba't ibang panig ng bansa, higit lalo sa Metro Manila. Yung pagtatayo ng tinatawag na impounding water system para yung galing sa baha, sa ulan, ma-utilize, magamit sa irrigation at pwede rin for other purposes. Yan ho'y napakaganda. Yan ho'y inaayos ngayon ng ating Pangulong Marcos at ng marami pa hong iba. Yung ating digitalization, yung ating education sector, inaayos po yan. At ganun din yung ating foreign policy. Ang ating Pangulo ay hindi ho nagtatrabaho sa kahit na sinong banyaga. Ang ating Pangulo ay nagtatrabaho para sa Pilipino. Yung kanyang foreign policy ay foreign policy na makakatulong at tama para sa interes ng bawat Pilipino. Suportahan ho natin ang ating Pangulong Marcos sa kanyang ginagawang mga programa para sa ating bansa. Kaya sana, parati nyo kaming susubaybayan dito sa Agree sa Bagong Pilipinas. Naka-live po kami, live stream sa official FB page ng DRP TV at ganoon din sa kanilang YouTube channel, DRTV. At ito ho ay mapapanood din po ninyo sa aking personal page. Ay popost natin at doon sa isang page ng isang organisasyon kung saan ho tayo kasama, ang Bagong Maunlad na Pilipinas Movement. Sa lahat po ng ating mga nakapanayam, sa ating mga nakausap, sa ating mga nanood, sumubaybay sa atin, sana ho, paki-like, paki-share, paki-subscribe yung aming mga page upang makapaghatid kami sa inyo ng mga impormasyon na tama, totoo, walang dagdag, walang bawas, hindi fake news. Labanan ang fake news dito sa ating bansa at suportahan natin ang Bagong Pilipinas. Sa susunod kong linggo ay may makakapanayam na naman tayo na isa pang opisyal ng pamahalaan upang makakuha tayo ng mga impormasyon kung ano ginagawa ng kanilang gobyerno, ng kanilang ahensya para makatulong sa bawat Pilipino. Maraming salamat po. Bukas ay araw ng linggo, maulan ngayong hapon. Magsimbo po tayo, magpasalamat sa mga biyayang tinatanggap natin sa araw-araw ng ating buhay. Ipanalangin natin ang bansa na magtagumpay at makamit yung tunay na kaunlaran sa pagkakaisa na isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Magandang hapon po. Agree sa Bagong Pilipinas.